Serving the nation through music and information, this is the 95.9 Star FM. And Star Nation, for our another hashtag Star FM exclusive, international update na naman tayo kung saan ay makakapanayam natin ng ating kababayan doon sa Japan. Ang young farmer ng Japan na si Sir Genesis Ondalo. Hello sir, good evening! Hi, good evening po. Ayun, at kitang-kita naman kay Sir Genesis na sobrang ginaw diyan ngayon. Ayun, so Sir Genesis, matanong ko, kamusta ka diyan sa Japan? Okay lang naman po. Medyo And Sir Genesis, ito po, matanong ko po, ilang taon ka na po ba diyan sa Japan? actually, ano kami, 11 months training lang kami. Mm. Government intern po kami. Okay. Government intern. Hi. So, ito po yung first time na na-experience niyo po yung sobrang lamig na panahon. Yes po. Ayun. So, baka po Sir Genesis, mai-share niyo po sa amin yung naging reaction niyo, yung naging experience niyo sa ganitong klaseng lamig. Sige po. Yung una po, nung unang ah, kita ko ng snow, na-amaze ako kasi first time sa mata ko. Tapos, para bang parang ang ganda tingnan. Mm. Habang tumatagal, medyo masakit na siya ng kaunti sa balat. Mm. Kaunti sa masakit na siya sa bibig, minsan masakit na sa mata. Medyo may mararamdaman mo. Yung lamig naman, umabot kasi kami dito ng negative 10 degrees Celsius yung Mm. lamig. Tapos yung snow namin, lagpas tao yung taas. Mm. Pero ang kagandahan lang naman sa Japan kasi handa na sila Kumbaga handa na sila sa mga ganitong sitwasyon. Mayroon na sila nakahandang mga heater, icebreaker. Pero ang pinakamahirap lang yung magtatrabaho kami sa labas. Talagang giginawin ka. Pero kahit mayroon namang winter jacket pero ramdam mo pa rin yung lamig talaga. Nakakaiba yung lamig lalo na pag medyo mahangin. Tapos medyo pumapunta sa balat mo yung hangin. Talagang parang ang sakit sa balat. Pero ayun naman, may binibigay naman sila ng mga pang-antay sa lamig. Yun. Okay. Napakaganda naman dito. Ayun, parang tagos yung lamig, Yeah, kumbaga. yes po. Yes po. So, bali po, Sir Genesis, before po kayo pumunta ng Japan, parang nai-ready nyo ba yung self nyo? Kasi knowing Japan, nagsusnow talaga yung Japan. So, parang Yes. ano mo ba sa sarili mo, like, ay, paghahandaan ko yung lamig sa Japan, parang ganon. May ganon factor po ba kayo nung dito pa lang kayo sa Pilipinas? Actually, pangarap ko to na magka-experience ng snow. Mm-mm. Pero kasi nung pumunta kami doon sa government, sa ETI, Mm-mm. Department of Agricultural Training Institute, yung nagpapadala sa amin dito. Actually, hindi pa namin alam kung saan yung lugar kami mapupunta kasi hindi naman buong Japan nag-snow. Mm-mm. May mga bandang Japan naman na hindi mag-snow pero malamig pa rin. Mm-mm. So, yun. Hindi ko talaga siya napaghandaan pero excited ako. Excited ako maka-experience yun. Excited ako maka-experience. So, I'm blessed naman. Naka-experience ako ng snow kahit nahihirapan. Pero, ayun, thankful pa rin. Pero, ayun nga, thankful pa rin ako na naka-experience ako ng snow. Pero, medyo, sa ngayon, medyo, kumbaga, hindi na masyadong masaya. Medyo nakakalungkot na rin, nakakagalit na rin yung snow. Naiinis na rin ako minsan sa snow sa sobrang dito kasi halos buong araw magkakaroon ng snow. Mm-mm. 3 araw magkasunod tapos biglang iinit na naman. Yun. Pero sa ngayon sobrang hirap gumalaw lalo na nagtatrabaho kami sa labas kasi farm nga yung nagtatrabaho kami sa farm. So yun, nahirap. Pero ang kagandahan lang kasi next month uuwi na kami ng Pinas. Ngayon naman pala uuwi na kami ng Pinas. Okay. Mm-mm. Hanggang ngayon lang naman. Pero marami nung mga unang tingin ko talaga dumugo yung ilong. Nagkadugo yung ilong tapos nagka-dry yung lips. Oo. Nagbutas yung lips. So yun,
Yun yung hindi ko na makakalimutan sa Japan. Pero ano naman, nakahanda sila. Yun lang yung pinaka na-amaze ako sa Japan kasi handa sila sa mga ganitong sitwasyon. Halos buong bahay may icebreaker sila. Yung government palagi nagsusupport. Yun, may palagi nag-alarm yung mga snow. Yun yung pinaka maganda dito. Ayun. At Sir Genesis, kasi young farmer. So, nasabi niyo Hi. po nasa labas kayo nagtatrabaho. So, so far po ba, may mga remedies bang ginagawa diyaan, no? Eh di syempre, pananim eh. So, Oh. may mga ginagawa ba kayo like panlaban sa lamig or di kaya, tawag dito kasi katulad dito sa Pilipinas, parang may ginagawa silang paraan para hindi masyado mainitan, yun, pinapatubigan. So, dyan ba sa Japan, kasi sabi nyo, like, 1 to 3 days, snow ng snow. So, may mga ways po ba kayo na para maprotektahan yung mga pananim nyo po? Okay. Yung mga naka-greenhouse, Mm-mm. actually, may protection yun. Okay. Pero yung mga outside, like mga corn, Mm. mga rice field, Mm. actually, yung mga outfield, wala na talagang tanim ngayon. Mm. Wala na talaga sila. Actually, hindi sila nagtatanim. Actually, yung Japan talaga, sa rice at saka sa corn, actually, isang beses lang sa isang taon sila magtatanim, which is summer. No, hindi gaya sa Pilipinas na halos buong taon pwede Oo. tayo magtanim. So sa ngayon yung trabaho ko kasi dito is corn, asparagus at saka baboyan. So Ah, yung trabaho ko ngayon na winter is focus on the baboy na lang. ah, So nung okay. summer, asparagus at saka Corn. sweet corn. Ay, Mm. Ayun. At sa ngayon, dahil nag-focus na yung work niyo po sa baboy, may meron po ba kayong like cancellation kasi sobrang lamig or parang gano'n? Wala naman po ba diyan, no? Like cancellation ng trabaho? wala silang cancellation. Actually, tuloy-tuloy pa rin yung trabaho eh. Hmm. Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy pa rin yung trabaho nila. Kasi yung farm kasi nila nakahanda na rin. May mga heater na rin. Yung mga tubig, may mga heater na rin. Mm. So, talagang ready sila sa mga ganitong sitwasyon. Parang alam na nila kung paano yun, paano gagalawin yung ganito. Kasi nga, sa Japan nga, sinasabi ng boss ko, palagi yung sinasabi nila, tinatawag na ditong Kaizen. Kumbaga, continuous improvement. Kung ano yung kulang ngayon, sa susunod na taon, yun, i-improve nila. So, ganun sila. So, dito naman sa farm ko, sa baboyan namin, medyo may heater kami. Yung baboy nila, naka-close din yung farm. Buong farm Oo. talaga naka-close para yung init sa loob lang. Tapos mayroon silang ventilator na lalabas yung init sa baboy na lang. Ganun lang. Hmm. Meron din silang heater nakahanda. Ayun. Ang Japan talaga when it comes talaga sa mga preparedness, grabe 'no? Ah, Talaga. mapabagyo man, winter storm, and summer, prepared na prepared talaga yung Japan. Yes. So, Yes. so far po, Sir Genesis, na-achieve nyo ba yung inyong pinapangarap? Like, sasabi nyo na 100% satisfied talaga kayo diyan sa Japan sa punta niyo po diyan? Yes. I think hindi naman talaga 100%. Siguro 90% Ah. achieve ko yung goal ko na makapunta dito sa Japan. Una, yung ma-experience yung culture nila, Mm. yung yung snow, yung four season nila dito. May Mm. achieve namin yung four season. Tapos, ang pinaka goal ko talaga is matuto sa kanilang pamamaraan sa farming. At yun, na-achieve naman. Ayun. So ito po Sir Genesis na mention niyo yung pamamaraan ng farming. Ano po ba yung pinagkaiba ng farming diyan sa Japan sa farming dito sa Pilipinas? If ever po na meron ha, baka po pwede niyo pong ma-share kahit konti lang, parang Is sobrang daming kakaiba. Kasi dito sa Japan, sa experience ko lang, in terms of mag-una tayo sa rice at saka sa outfield or mm. corn. Yung yung advancement nila dito, yung lahat sila dito naka-tractor na. Mm. Yung pag-develop ng lupa, yung pag land preparation pa lang, talagang pinaghandaan nila yung land preparation sobrang bilis. Siguro sa isang ektarya, hindi aabutan ng isang araw, tatraktor yan, tataniman ulit. So, ganun sila kabilis. Ganun kabilis, mabilis yung proseso nila sa land preparation.
Sa baboy naman, ang daming kakaiba. Yung quality, yun yung wala sa Pilipinas na gusto kong makuha. Mm. Kasi sa kanila kasi, sa Japan kasi hindi sila naghahabol sa quantity, kundi naghahabol sila sa quality. Sabi nga naman ng boss ko dito, sabi niya, aanin mo naman yung maraming quality, quantity kung hindi naman quality yung product mo. Oo. Diba? Masisira lang yung iba. So yun yung ano, yun yung pinaka the best kasi kami bilang intern kasi dito sa Japan, share ko lang. Bilang intern kasi kami sa Japan is talagang uh, uh, ito yung time na magtatanong-tanong kami sa host namin. Hino-host farm pala kami, no? Hino-host farm pala kami. Tapos ito yung program ng yung program hindi ko nasabi. Yung program pala namin is ano to? Program ng Pilipinas at saka Japan. Mm. Pinadala kami dito sa Japan para mag-intern, para matuto sa agricultural farming nila. Tapos pag uwi namin, pwede namin dalhin doon sa Pilipinas at saka i-share namin sa mga kapwa namin farmers. So, marami kayong baon dyan, papuntang Yeah. Pilipinas. Hopefully. Ayun. At thank you very much, Sir Genesis, sa Ay, pag-share. At ito po, matanong ko, last question na po. Babalik pa rin po ba kayo sa Japan? okay. Ang pinaka-focus ko ngayon kasi pag uwi ko ng Pinas is to work with the government. Yan yung focus ko. Gusto kong ituro muna yung natutunan ko dito. Siguro kung pagbibigyan ako ng, siguro kung walang masyadong support sa government, hindi ako pinapansin ng government, walang tulong sa government, ito na yung chance na babalik ako ng Japan or mag-Europe ako. Kasi dito sa Japan kasi medyo, ano na rin medyo bumaba kasi yung yen sa peso. Kumbaga, bumagsak talaga yung yen. Tapos medyo nagkakaroon na rin ng conflict doon sa visa. Medyo mahirap na rin yung Japan ngayon pasukan. So, kung may opportunity, nasa Diyos na yan. Nasa Diyos na yan. Kung anong will ni God, doon ako. Ayan. Pero yung focus ko talaga sa ngayon is, gusto ko magtrabaho sa government para may turo ko naman yung mga natutunan ko sa Japan. Yun lang, para ma-improve naman yung ating agrikultura sa Pinas. Yun lang. Knowing talaga na yung production, yung quality, as you said po, from Japan is ibang-iba talaga. So, Ibang-iba talaga. hoping, no, na ma-apply rin dito sa Pilipinas, kahit matagal, pero inuunti-unti. Yun yung importante. Yes po. Ayun. Isa pa, ano, Yes po. dito pala sa Japan kasi isa pala is stricto sila sa mga mga gamit. Kumbaga, yung mga baboy kasi nila is talagang hindi ka pwedeng papasok doon na wala kang disinfect. Kumbaga, yung pinaka-restricted nila talaga, pag mga livestock is restricted talaga sila. Tapos talagang yung mga gamit nila, hindi ka pwedeng magtrabaho na hindi ka full equipment. Kumbaga, naka-equipment ka talaga, mag-work ka sa kanila. Ganun yung Japan. Pinapangalagaan kasi nila yung kapakanan ng trainee or yung worker. Talagang ganun sila mag-handle ng mga trainee or ng mga worker dito sa Japan. Yun yung nagustuhan ko sa kanila, kung paano sila mag-handle ng worker. At saka yun. So, kung ano pala yung nakikita namin sa internet, like yung preparation nila, especially sa mga foods. So, totoo pala na parang Yes po. PPE sila, parang ganun. Yes. Kasi sa Japan, ma'am, based sa aking experience, ma'am, prepared nila yung kalinisan. So, talagang para kasi sa kanila, yung natutunan ko dito, yung linis kasi is a sign of respect sa mga kapwa nila, is a sign of respect sa mga kapwa nila Hapon. Is a kind of respect. So, yung kalinisan kasi, ma'am, parang kung malinis yung trabaho mo, malinis yung paggagawa mo, ibig sabihin doon, nire-respect mo yung kapwa mo na kumakain sa product mo. Ganon sila ma'am. Parang naaano ako magpa-Japan Ayun, at thank you very much, Sir Genesis, sa mga Thank you information po. na i-share niyo po from snow until sa mga difference ng farming, at na-i-share niyo rin, no, yung parang pananaw at the same time yung ways, no, ng mga Japanese sa pag-prepare at the same time pag-alaga
ng mga livelihoods ta. So, bali po Sir Genesis, sa ngayon po baka may gusto po kayong i-shout out, pasalamatan. Ayan po, Sige po. mga ano niyo po yung mga relatives niyo dito sa Pilipinas. Ayan, sige Sige po. po. Una-una, shoutout po sa YFLTPJ, Batch 2025, Batch Seraya, and then also all YFLTPJ and YFL Taiwan, Young Filipino Farm Leader from Taiwan, from Japan, from Israel, lahat ng young farmers, tuloy-tuloy lang po tayo. At shoutout po sa pamilya ko. At isa pa, ito yung motto ko sa life, no agriculture, no food, no life. Yan na po, salamat. Ang ganda ng motto ni Sir Genesis. So, sa ulitin, Sir Genesis, thank you very much sa Thank you din time. very much po. At Thank you very much po. ingat po kayo dyan, knowing na nagpapatuloy pa rin yung snow at malamig na panahon dyan. Keep Yes safe po. at God bless po. God bless din po. Thank you po, Thank Sir you, thank you Genesis. po. Sige po. Ingat po kayo, Sir Thank you Genesis. po. Thank you po. Thank you po, Bye-bye thank po. you po. Bye-bye po.